Nay, dagdagan mo naman tong kanin ko. Gutom na ako eh. Nay, ako rin. Ba't ngayon lang sila nag-aagahan? Paano? Dalawang yan. Gusto, kasabay ka pa. Tiyaga nga maghintay eh. Hoy, masama yung nalilipasan ng gutom ha. Kaya kahit na wala ako rito, kakain kayo ha. Sumabay ka na, Teresa. Maalala ko nga pala, Mario. Napadaan ako kanina kina Kaburo. At nakuha ko na yung kinita natin nung nakaraang kinsenas. 570 lang. Pasensya ka na, talagang mahina. Natapat sa kabilugan ng buwan eh. Pero tsak, susunod na partihan, malaki-laki na. Tsaka, Nay, nakuha niyo na pala yung pera. Sana ibili niyo naman akong bagong sapatos dahil yung tsinelas ko luma na eh. Nay, ako rin. Pero gusto ko, baro. Sa bakasyon na. At ikaw, Nonoy, ha, ang pag-aaral mong asikasuhin mo. Nakausap ko yung teacher mo at inirereklamo ka sa akin. Hindi mo daw ginagawa ang homework mo. Bayaan mo, maski hindi ko ginagawa ang homework ko, siguradong papasa ako eh. Tsaka matalino yata ako. At alam niyo, paglaki ko, ayoko maging mangingisda. Gusto ko maging sundalo katulad niyo. Tsaka tay, ba't naman kayo umalis sa pagsusundalo? Ang nanay mo, tanungin mo. Tama na yan, Nonoy. Masyado ka maurirat. Kumain ka na lang ng kumain. Itago ang mga babae! Dali nyo! Dali kayo! Hoy, tanda! Bakit nagtakbuhan ng mga taga rito? Nangatakot ho sila eh. Hindi ho sila sanay sa putok. Natatakot? Nagkakatuwa lamang ang mga tauhan ko dahil sa makakatikim na naman sila ng alak. Nagkuha sa mga lugar para magtaga! Bakit? Nagtatakbo ng mga tao! Sige, pinigilan naman ko nyo yan! Alam mo, Pake, sa palagay ko nanggaling na tayo dito. Sa lugar nito. Mari nga, hindi ko lamang matandaan. Pwedeng matagal na. Tanda, umupo ka. Sige na.
Matanda, ba't di ka minom? Ay, sige ho. Masama ho sa akin yan. Tumigil na ako sa pag-inom. Bahala ka. Matagal ka na ba rito? Mangilan-ngilan pala ho ang bahay sa pulong ito. Nandito na ako. Wala ba rito nga gagawin katulad namin? Mga tulis ng dagat. Hindi kami mga tulis ng dagat. Ano ba ang tawag sa inyo? Mga mangangalakal na magdaragat. Tanda mo! Mga negosyante! Hoy, handa. Wala ba makakain dito? Puro alak lang ba nandito? Sabi niyo alak lang para mainom ng mga bata niyo. Paano kami tatagal niyan kung walang pagkain? Kailangan merong makatay na hayop man lang. Wala ba nun dito? Marami ho. Hoy, kayo! Manghuli kayo ng baboy, manok, kambing, kahit na ano! Sige lang na! Oh, narinig nyo sabi ni Pagi! Sige mga bata! Lumakot kayo! Kumuha kayo ng mapapatay dyan! Like baboy! Malo! Tatawa tayo rito. Iinom tayo hanggang gusto natin. O, inom! Tama na, kami naman! Dali lang. Wala akong pulutan, ha? Sige, bilisan mo ha! Yan lang ba? Sige, magkano tayo? Yan na, naghahanap pa ron. Sige, patingin! Ano ba lang yan?
Umiiwas ka sa inuma. Pare, kaya pa ba? Kaya pa. Yeah. Yan yung ganito yung kambing. Tignan nyo! Huwag, Mario! Si Mario. Nandun ho. Natatandaan mo ba ang medalyong ito, Mario? Bago namatay ang iyong lola, ito'y pinamana sa iyong ina. Mahalaga sa akin ang kwintas na ito, Celso. Ngunit kung kinakailangan ipagbili para sa kaligtasan ni Mario. Uring, pagbili mo ng lahat, wag lang ang kwintas na yan. Yan lang iniwang pamana sa iyo ni Inay, pagbibili mo pa. At saka ano pang kaligtasan na ikatatakot mo? Ayan, pinatawag ko na sa Aling Rosa. Kaya nga naman, bukod sa pagiging manghula ng matandang yan, may balitang-balitang magaling din siyang albularyo. Marami na siyang napagaling dito sa atin. Celso, mag-iisang linggo nang nilalagnat ang ating anak. Baka ako kailangan dalhin na siya sa ospital sa bayan. Hindi na kailangan. Paulit-ulit ko nang tinawas ang batang ito. Maliwanag na lumalabas na napaglaruan lamang siya ng mapuputing duwende. Nakita niyo na? Tayo lang eh. Kaya-kaya ni Aling Rosa itaboy ang mga duwende yan. Kay pula, kay dilaw, kay putim. Halika kayo mag-asawa. Napansin ko, meron palang 3 nunal na mapupulang batang ito sa balikat. Maliit pa ho siya nang mapansin ko yan. Buhay na buhay nga ho eh.
Nalalaman ba ninyong kahulugan nito? Ay, ang pagkaalam ko ho, basta ang krus daw. Pero hindi ako naniniwala sa kasabihan ng mga matatanda. Celso, huwag mo sanang ipagwalang bahala ang mga kasabihan ng mga matatanda. Aling Rosa, ano ho ang ibig sabihin ng mga nunal na yan? Puring, Celso, ayoko sanang bigyan kayo ng alalahanin. Ang kahulugan ng mga nunal na ito'y sagisag ng 3 malalagim na kapahamakan na daranasin ni Mario. Nakapangingilabot na mga pangyayari ang maaaring kasangkutan ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit kung siya'y makaliligtas sa mga panganib na ito, ay maaari siyang gantimpalaan at mabuhay ng matahimik. Nangilabot ang mga magulang mo sa sinabing hula ni Aling Rosa. Ngunit hindi nasira ng loob ang iyong ina. Alam niya kung saan siya dudulog. Naging panatan ng iyong ina na lumakad ng paluhod habang dinadasal niya ang rosaryo. At iyan ay alang-alang sa kaligtasan mo sa itinakdang krus sa iyong balikat. Matatagang pananalig niya sa kapangyarihan ng Diyos. Parang dininig ng Diyos ang mga dalangin ko. Naging tahimik at mapayapa ang kapaligiran. At naging maunlad ang kabuhayan ng iyong mga magulang. Ngunit isinundapit habang paglubog ang araw. Mario! 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 Babae! Babae nga! Puring! Ilan lamang tayo nakaligtas sa unang ginawang pagsalakay ni Pagi at ng kanyang mga tauhan. At ako'y naniniwala ang pagkakapaslang sa iyong mga magulang ay katuparan ng 3 kapahamakan na sinasaad sa mga hula ni Aling Rosa. Ang pagkakapatay mo kay Pagi ay naganap sa di mo sinasadyang paghihiganti. Dapat pala tayong magpasalamat sa medalyong ito na siyang nagturo sa taong pumatay sa mga magulang ni Mario. Kaya, Teresa, pakaingatan mo sana yan. Akong bahala. Akong magsasabi kay Martin. Tata! Ang mga tao magsisiligas! Natatakot to sila! Iwanin na itong pulong bato! Teka! Bakit? Saan ba kayo pupunta? Lilisanin na namin ang pulong bato. Naaalala niyo pa ba nang unang sumalakay dito si Pagi? Noon namatay ang mga magulang ni Mario. Ngayon ay ikalawang pagsalakay. Nalalaman ko, marami pang nalalabing tauhan si Pagi.
Hihintayin pa ba natin ang kanya ikatlong pagsalakay? Tama, alis tayo. Kailangan magsialis tayo dito. Hindi pa nga malis na tayo. Ano ba, Kapisyo? Makabalikan tayo ng ibang tauhan ni Page. Kailangan tayong umiwas. Baka tayo mapahamak. Hindi natin maaari pakipagsapalaran ang ating mga buhay. Kalabanan natin ang mga tulisan at tayo maaari usilin pa ng pamahalaan. Aalis kayo? Kung kayo'y aalis, saan naman kayo pupunta? Ang ibig niyong sabihin, iiwanan niyo inyong mga ari-arian na kay tagal na panahon yung ipinundar? Si Pagi Patena, kung meron man siyang nalalabi pang ibang mga tauhan, ay hindi na nila mag-iisip ang bumalik dito. Sapagkat dito, napatay ang kanilang pinuno. At tungkol naman sa pag-uusig ng batas, wala tayong dapat panagutan sapagkat ang mga tao napatay natin ay masasama, mga tulisan! At kung ang kapahamakang kinatatakutan niyo ay dumating, ako mismo magtataboy sa inyo, itutulak ko kayo upang umalis na kayo dito sa purong bato! Alam kong kayo'y pagod na pagod at masyadong naligalig. Ang mabuti pa ay magsiuwi na kayo. At pakiisipin niyo mabuti ang aking mga sinabi. O, paano? Ang buti pa nga. Tayo na. Tayo na mga kasama. O, umuwi na lang tayo. Tayo na. Umuwi na tayo. Mario, tama ba yung tinayo ko sa ating mga kasamahan? Tama kayo, Tata Martin. Pero kailangan mag-ingat na rin tayo. Huwag, kuya, baka magalit ang itay. Sabihan mo nga ako. Baka magising siya. Nagising na nga ako. O, kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito? Ha? Kasi po, itay, tinitingnan po niya yung mga nunal ninyo eh. Kasi po naman, nakakatuwa yung mga nunal niyo eh. Ang pupula, dikit-dikit pa. Nonoy, lahat na lang pinapansin mo. Kasi po ako wala eh. Sana magkaroon din ako. Nonoy, ayoko mabanggit-banggit mo yan. Bakit ho? Basta't huwag kang magtatanong tungkol yan. Nonoy, Marita, pumanawag na muna kayong dalawa. Opo, itay. At saka, Nonoy, isilong mo nga pala yung binilad kong daing. Opo. Ikaw naman, banggit lang ang tungkol sa nunal mo, nagalit ka na kaagad. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa sa mga pamahiing yan? Nabigla lang ako, Teresa. Pinaalala lang sa akin kamalasan ng hula. Taong to, malas ba naman yang dala-dalawang ating anak at pareho namang malulusog? Mapalad nga tayo at tahimik ang ating buhay. At saka malakas naman ang kita mo sa pangingisda. Papalubog na pala ang araw. Magpapalaot na ako. Nakapagluto ka na ba? Oo, sandali at ihanda ko. Mga kanayon, dumating na tayo sa mahalagang bahagi ng ating pagdiriwang. Ang pagbibigay parangal sa ating mahal na patron na nagbibigay ng laksa-laksang biyaya na nagbubuhat sa pusot ng karagatan. Sisisirin lang corona. Kaya ko yan. Yabang mo naman. Nakahanda na ba kayong lahat? Ngayon sisimulan na natin ang paligsahan.
malalaman na natin kung sinong pinakamagaling na maninisi sa taong ito. At ang lahat ng kalahok ay maghihintay muna. Lumubog ang korona ito sa ilalim ng dagat. Maliwanag ba? Andun po, tumalon. Sisisirin po daw ang korona. Naku, Mario. Saan tumalon? Doon po. O ano kuya, giniginaw ka pa ba? Hindi nga, naiinitan ako eh. Oy, huwag mong tatanggalin yan. Kailangan sa'yo pagpawisan ka at nang matanggal yung konti mong sinat. Alam niyo, Nay, paglaki ko, ako sisisid sa korona, walang makakatal sa akin. Yabang nito, hindi nga si tatay, nalunod ka na eh. Ay, nako. Kaya ikaw, Nonoy, huwag mo nang uulitin, ha? Naku, mamamatay ako sa'yo sa nervyos. Mario, hindi mo maiaalis na ako hindi ka ba ni? Akala ko'y naghanap ng ikalawang kapamakan dun sa hula. Pwede ba, Tata Martin, huwag niyo nang paalala sa akin ng kapahamakan yan. Nakapanghihina kayo ng loob. Masyado kayo nervyoso. Eh, paano to sa nangyari kanina eh? Oh, hindi na nga pala. Mabuti pa, akyatin mo ng asawa mo. Dalawa na kami ninenervyos. Oh, Sendong, halika na. Uwi na tayo. Sendong, papalaw tayo mamaya. O sige, Marita, bantayan mo yung kuya mo at huwag mo ipaalis ang kumot, ha? Kumusta si Nonoy? May konting sinat pa eh. Yung anak mo yan, oo. Wala nang bukang bibig, kundi sa paglaki daw niya, siya nang sisisid sa korona. At sa paglaki daw niya, gusto niya maging sundalong katulad mo. Teresa, hindi naman masama sa isang batang mangarap sa kanyang kinabukasan. Hindi nga, pero hindi naman kaila sa'yo na ayaw kung sundan niya yung mga yapak. Baka paglaki ng batang yan, ay hindi natin siya maawat sa kanyang kinahihiligan. Panahon lang ang makapagsasabi, Teresa. Katulad ko. Hindi ko pinangarap maging sundalo. Pero Ayan na pala si Mario. Tuloy, Mario. Halika. Mario, Magandang araw, tuloy ka. Mrs. Naku, kababasa ko lamang ng tungkol sa raid ninyo doon sa may bunga. Nahuli mo pala ang buong sindikato. Halika, maupo. Congratulations. Binabati kita. Maupo ka. Oh, ayan na pala si Terese. Maiwan muna namin kayo, ha? Congratulations. Salamat, Jog. Sige, iwan ko na kahit papasok pa ako. Sige.
Ewan ko kung dapat ako matuwa sa balitang yan. Bakit naman? Kasi, dahil sa tagumpay mo sa misyong ito, tiyak na magkakaroon ka na naman ng mas mabigat na assignment. Alam mo ba ang mga lakad mong yan ang nagiging hadlang sa ating pag-iisang dibdib? Walang maaari maging hadlang sa ating kasal, Teresa. Mahal kita. Mahal din kita, Mario. Ngunit yan ay hindi sapat na sandigan para sa isang matatag na kinabukasan. Hanggat ikaw ay nasa serbisyo, hindi mapapanatag ang aking loob. Pero, Teresa... Matagal na natin pinagtatalunan ito, Mario. Nangako ka sa akin na magtagumpay ka lamang sa misyon mong ito, ay magpapakasal na tayo. Ngayong nagawa mo na, siguro naman pwede mo nang tuparin ang iyong pangako. Papayag ka bang maging asawa ng isang mangingisda? Babalikan ko sa Pulong Bato. Ang maliit na lupain na iniwan sa akin ng aking mga magulang. At doon pagyayamanin ko ang dating hanap buhay namin. Pwede ka ba ron? Kung saan ka naroroon, liligaya ko. Mario, tulungan mo ako. Tulungan mo akong maitanim sa murang isipan ni Nonoy na ang buhay ng sundalo ay mapanganib. Teresa, kung tutuusin, maging sa pangingisda, marami nagbabantang panganib sa gitna ng laot. Totoo. Sa tuwing ihahatid ka namin ng iyong mga anak upang pumalaot, ay natatakot akong baka sa kinabukasan na hindi ka na makabalik. Baka isa ka na sa mga napahamak sa gitna ng karagatan. Yan din ang pinangangamba ko. Ayokong makalakihan ng ating mga anak ang buhay mangingisda. Ang pangarap ko para sa kanila ay makapag-aral at makatapos. Hindi sa POC na ito matutupad ang mga pangarap mong yan. Kailangan lisanin natin ang Pulong Bato alang-alang sa kanilang kinabukasan. Aalis tayo rito. Hihintayin lang natin ang bakasyon ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Salamat, Mario. Salamat. Kunting panahon na lang ang pagtitis mo, Dennis. Naunawa ang paghihirap mo. Ang walang taong pinagtiis mo sa silyang yan. Ngunit tulad ay pinahangako ko sa'yo. Pagbabayarin ko ng mahal ang magtanggol na yan. Walang kwenta sa akin maubos man ang ating kayamanan. May paghiganti lamang kita. Barakuda, medyo may kahirapan humanap ng mga upahan. Pero, iba talaga ang kapangyarihan ng salapi. Siya si Bogart, si Dalton, at si Vic.
Magandang umaga. Alam niyo siguro kung bakit kayo narito. Tayo sa loob. Ito ang aking anak, si Dennis. 8 taon siya naghihirap sa silong ito. 8 taon din kami nagtiis ni Maxim sa binangkuhan. Kung yun lamang ay maaari kong magpasensya. Pero tuwing makikita kong paghihirap ng aking anak, paghihirap na maaari niyang baunin sa hukay, yan ay hindi ko maaari palagpasin. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Magtanggol. Paniguro at high-powered ang baril na ito. Para sa inyo yan, kaya ako tuloy binigyan ng pera eh. Tay, ito para may baong kayo sa laot. Tay, ako rin, ha? Kunin mo na, Mario. Alam mo naman yung mga batang yan. Gusto ka lang pabaunan. Sige, hati tayo. Hoy, matulog kayo maaga ha. Para pagbalik ko bukas na madaling araw, sabay-sabay tayo mag-almusal ha. Sige. Teresa, alis na kami. Ang pera hindi natin pag-uusapan. Kahit na magkano ibabayaran ko kayo. Ang importante ay mapatay niyo si Magtanggol. 10 ng kanyang pamilya. Kahit isa sa kanila ay wala kayong ititirang buhay. Pero dapat, malinis ang trabaho. At huwag kayong papaltos sa lakad yung ito. Maasahan nyo kami. Kahit minsan hindi pa kami pumaltos. Katunayan nga ho, kasama ko na ang pisang ko eh. Galing na ho siya roon sa lugar ni Magtanggol. Kumpleto ang nakuha kong impormasyon. Ang araw at ang oras ng kanyang pangingisda at pati rin ang araw ng kanyang pamamahinga at pamamasyal. Masisiyahan lamang ako pag natupad na ninyo ang ating usapan. Mario, natatapos na maglaro ang mga bata. Bilis-bilisan mo, aapurin ka ng mga yan. Huwag kang mag-alala, abot na to. Pagdating ko, matatagalan pa sila. Naglalaro pa eh. Mukhang may konti tayong salo-salo. Oo, kaibigan. Saluhan nyo kami. Salamat. Hinihintay pa ako sa bahay.
sa ginto at salapi. Ngunit ang isang buhay kahit kaila'y hindi mabibili. Hindi ba't mayroon tayong isang lumang kasabihan? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Mario, maraming nagtataka sa ating mga kanayon na kung bakit 4 na kabaong ang ililibing. Gayong buhay ka naman. Pinagpaliwanagan ko sila. Sinabi kong ikaw ay nag-aalala na baka bumalik ang mga kriminal. Check na maraming madadamay. Sinabi kong umiiwas ka lang sa kapahamakang maaaring mangyari. Ang gumugulo sa akin, Tata Martin, ay ang mga pasyong ito. Hindi sa pangkaryong baril ginagamit ang mga balang ito. Talagang gusto kong ubusin. Naniniwala ako sa mga sinabi mo, Mario. Kaya mag-iingat ka. Ang pagkamatay ng iyong asawa at mga anak ay sinyales na natupad na naman ang ikalawang kapahamakan sa mga hula ni Aling Rosa. Baka ay 3 kapahamakan na eh. Ang 3 hula, Tata Martin. Paubaya ko na si Diyos. Magandang gabi ho. Upo kayo. Oo. Nasiguro kung masisihan kayo sa laman ng mga sobrang yan. Ayos ang trabaho, kaya ayos din ang bayan. Maraming salamat. Baka ho kailangan nyo pa ang serbisyo namin. Sabihin nyo lang kay Martin. Uminom muna kayo bago kayo umalis. Oh, tapos na rin ang problema mo. Siguradong maligaya na si Dennis yan. Dahil naipagiganti mo na rin siya. Pijong. Nagbago ka na pala ng linya. Tiniente, ba't ka napat pa dito? Ikaw talaga sadya ko eh. Saan ba tayo maaari mag-usap? Sir, doon ako nakatira sa looban eh. Kung hindi nakakaya sa inyo, doon tayo mag-usap. Kaya, sa makinlip ba kayo? Hindi ba, Pijong, dati kang informer? Oo. Kaya lang ho eh, walang nakakalam dito. Sa katanayan ho eh, kasama ako sa 4. Hanggang ngayon, pag pumunta sila rito at may hinanap silang tao, nakakatulong naman ho ako. Sir, meron ho ba kayo hinanap tao dito? Maaring wala rito sa lugar ninyo. Pero kailangan ko rin ng tulong mo, Pijong. Sir, sa laki ng utang na loob ko sa inyo, kahit buhay ko, hindi kayo magdadalawang salita. Sinong tao hinahanap niyo? Madalas ako kumain dito, Mario. Nakita mo, marami tayong mapagpipilian.
Sabihin nyo kami, ha? Ito, yun. O, dyan kami. Ito, tsaka yun. Dagdagan nyo lang kanin, no? Sarap ng ulam dito. In-order ko lahat ng paborito mo, lalo na yung special fried chicken. Pidyo, huwag ka masyadong order na marami. Hindi pa naman ako gutom eh. Ano? Eh, sa haba ng lakad natin, kailangan maglagay ka kahit ano sa tiyan mo. Abay, baka kumapano ka. Kasi nga pala, Mario. Bukas, patambay ko si Moriones. Hanapin ko si Bentuto. Baka makakuha ko ng impormasyon. Oh, kumain ka kahit konti. Yung cheat nga namin doon. O, ito. Ayun. Salamat na lang, hinihintay pa ako sa bahay. Mario, siya ba? Doktor, tisa ko siya. Wala ba siyang nasabi kung sino pumatay sa kanya? Dead on arrival na siya na dumating sa ospital. Nasa homicide na ang kanyang investigasyon. Ito, okay na ka hindi. Lumaki isto mo. Magandang gabi sa'yo, Dalton. Hindi ba ako patutuloy? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala eh. Masyado kang malilimutin eh. Hindi ba kailan mo lang ako nakita? Ano mo nakita? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Ngayon lang kita nakita eh. Pinsan mo ang pinuntahan mo kanina sa morgue, hindi ba? Oh, bakit? Alam mo, Dalton, ang pinsan mo ay may kinalaman sa pagkakapatay sa buong pamilya sa buong bato. Ha? Bakit niya siya ang sinatayan? Wala akong kinalaman sa patay niya! Dalton, ang napatay ay aking asawa. Ang dalawa kong anak. Kung sino man ang may kagagawa no, magkikita rin kami. Maaaring bukas. Maaaring sa Makalpa. Papatayin ko sila. Dalton. Hindi ba may kasabihan tayo na kapag buhay ang inutang?
Bukat. Buhay siya magtanggol. Galing rito. Sino magtanggol? Si Tiniente, yung niyari natin sa pulong bato. Buhay siya. Lasing ka ba? Naluloko ko na yata. Bukat, hindi ako lasing. Hindi ako naluloko. Totoo sinasabi ko sa'yo. Nihinala ko na. Palagay ko siya yung kay Putol. Tsaka napansin ko sa kanya. Parang pinagdududahan niya na isa ko sa pumatay sa kanyang pamilya. Paano nangyari hindi? Di ba hinintay pa natin yung libing? Oo, hinintay nga natin eh. Ano malay ko nga, hindi ko mabsin. Naguguluhan nga ako eh. Bukat, tulungan mo ko. Paano gagawin ko? O sige na, pupunta na lang kita bukas. Baka ka ha? Darling, walang duwag ka pala. Sino to? Hindi ka lang nga. Alis mo yung nervous mo. Hindi, pata ko na nervous. Sandali lang. Kukuha lang ito, baby. Good morning, boss. Makakausap ko na ba ng matino yan? Sa tingin ko medyo kalmado na siya. Madaling tumaas ang presyon ko. Alam mo yan, Dalton. Kaya tiyakin mo lang na may kabuluhan ang sasabihin mo sa akin. Boss, totoo sinasabi ko. Buhay si Mario. Pinuntahan niya nga ako sa bahay. Matagal kami nagkausap. Pero, boss, hindi ako nagpahalang nung ninervous ko. Kaya ka tinawag pa natin si Bogat, pero ayaw naman niya ako maniwalaan. Para ako maniniwala sa kanya, boss. Magkasama kami ng tirahan namin si Mario at sa kanyang pamilya. Yun nga rin ang kinatatakot ko. Pero imposible naman multi ni Mario kausap ko, boss. Tama na. Boss. Ang hirap sa'yo, Dalton. Sa dami ng kasalanan mo, pati utak mo ay pinamamahayan ng demonyo. Dalton! Ikaw at si Bogart ang kinuha ko. Dahil nalalaman kong buong yung loob at mapapagkatiwalaan yung pagka. Pero ngayon lumalabas na nervyoso ka. May patay ba na nabuhay? Boss, totoo sinasabi ko, hindi ako naluloko. Buhay si Mario. Ang tinidiyak niya, tsak na babalikan ako. Gusto ko na rin sanang maniwala. Pero, ang pinagtataka ko, sino yung pang-apat na inilibing? Yan ang aalamin natin. Ano bang hinintay nyo? Aba, tulungan mo. Oo. Bogart, ikaw na matakot ako eh. Boss, nakita niyo na. Sinabi ko sa inyo, buhay siya eh. Boss, wala siya rito. Sabi ko sa inyo, nakausap ko siya eh. Stupido! At ipinagmamalaki mo ang buhay siya? Oo nga, boss. Palagay ko, may sa anting-anting ang magtanggol yan eh. Tsak nababalikan ako niyan. Ikaw, tayo lahat. Hahantingin tayo isa-isa niyan. Tumigil ka! Kung totoo mang buhay siya, hindi siya nga hanap sa atin. Tayo ang hahanap sa kanya. Hala, pasok ulit yan. Ha? Oo. O sige, pasok na natin.
Bakit? Ano ang itsura ng magtanggol na yun? Ha? Oo, halika na. Labas. Kumpisa na natin ah. Pagdulo na yun, halika na. Para na ito, ay pala ginakailangan eh. Mamadali ka! Bakit tumatakbo ka pa? Talo ka pa ng tarong! Eh, sipagtag ko na doon sa loob! Sino doon? Ako po! Yung katabi ko! Yung ba? Buka! Buka! Ako ba inaabangan niyo? Huwag ka magkakamaling kumilos ng isa. Sino nagutos sa inyong patayin ako? Alam kong mubahan ka, Bogart. Isa ka rin ba sa mga upuhan na pumatay sa aking pamilya? Lumuwas na rin ang daga sa kanyang lugar. Matinik din ang demonyo. Nakakadalawa na siya sa mga bata. Kaya lang, hindi kaya tayo sinigaw ni Bogart. Kilala ko ang mga batang yun, Barakuda. Mapapatay mo sila, hindi sila sisigaw. Eh, sino naman daw yung kasama ni Mario kagabi? Ano pangalan nung sinasabi mong bugaw? Pijong. Pijong ng Blumentritt. Ano kayo? Sir, ang inyong ibig niyo sabihin kayo ang kasama ng taong ito. Oo nga, Santos. Pwede ba kayong sumama sa amin? Bagong lahat, gusto kong malaman mo na nung dumating sa amin ang report tungkol sa pagpatay sa iyo at sa iyong pamilya, hindi kami nag-aksaya ng panahon. Pinasok namin kaagad ang kaso. Ngayon, siguro nagtataka ka kung bakit namin alam na buhay ka pa. May mga hindi kilalang taong nagsadya sa kampusan ko ng pulong bato at binuksan ang nicho. At ngayon, natitiyak na nila na ikaw ay buhay pa. Sir, ba't mo sinasabi sa akin yan? Isa, para mag-ingat ka. Pangalawa, may isang napatay sa taong nagangalang Bogart. This man was a known hired killer. According to our investigation, his assailant is a companion of a small-time pimp named Pijong Blumentritt and who fits your description. Hindi ko na kailangan tanongin sa iyo kung ikaw nga ang pumatay kay Bogart. Dahil alam kong ipagkakaila mo at wala rin kaming sapat na katibayan. Kung ako sa iyo magtanggol, ipaubaya mo na sa amin ang kaso ng pamilya mo. Ay papangako mo ba yan? Sir, madali ang mangako. Kung di rin lang mapapako.
Sandali lang. Atik muna. Yakan muna. Hello? Jung, kilala mo ko, no? Hindi ko kayo kilala. Hindi, ah. Ito, ate pa. Hindi ko nagpayari kay Putol. Tsaka kay Bog. Pare, sandali lang. Kilala mo si Mario? Mario? Sinong Mario? Si Tiniente Magtanggol. Hindi ko kilala yun. Jung, para hindi ka lalong masaktan, mabuti pa ipagtapat mo na sa amin kung nasan si Mario. Alam namin na bukod sa iyong pagbubugaw, ay isa ka pang matinik na informer. Talaga po, hindi ko alam kung sino man yung sinasabi nyo. Niloloko mo ba kayo? Kitang-kita ka. Nakasama ka ni Mario nung patay niyo si Mario. Wala po, ko nalalaman din. Wala po. Kanisa! Ay, naku, ano ba nangyari kay Tidyo? Tidyo mo? Ay, bakit? Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Ay, naku, pananiligwa ako na bakit ako? Binugbog eh. Ay, lumayo na yung kayo. Lumayo kayo. Lalo hindi makakahinga. Pagkakaan natin. Hindi kita tinuro. Hindi kita tinuro. Magtanggol? Kumusta ka, Martin? Kailan naman kaya ang libing mo? Libing? Ano ibig mo sabihin? Alam mo pala yung Bogart na. Dati kaming magkarancho eh. Alam mo na, makikibagay. Tsaka matagal kaming nagsama niyan eh. Alam mo ba nga kung pumatay sa kanya? Ha? Wala ka dapat ikatakot. Walang mangyayari sa'yo kung tutulungan mo. Ano ibig mo sabihin? Hindi tayo magloko. Huwag magtanggol. Huwag! Alam ko ikaw at si Marco. Ang siya nagplanong puputay sa aking pamilya. Wala akong nalalaman sa nangyari eh. At saka isa pa eh. Sumusunod lang ako sa pinag-uutos ni Barakuda. Saan si Barakuda? Boss? Ay!
patay na rin si Bumbal. Ha? Boss, sa mamalita, nangyari si Maxim si Bombay. Ano? Napatay sila sa libing ni Bogart at ang suspete na Dalton, si Mang Tanggol, ang tumira sa kanila. Kung ganon, posibleng alam na ni Magtanggol ang lahat. At maaaring ako naman ang kanyang hinahanap. Victor, huwag muna kayong babalik sa syudad. Bigyan mo ako ng 3 beer. Andito ako sa Saunabat. Hindi muna ako uuwi sa atin. Delikado ako ron eh. Punta ka rito. Malapit lang ito sa pinagtatrabuhan mo. Dito sa Royal Saunabat. O, baka may customer ka, iwanan mo na muna. Ha? Oo, talan mo. Kailangan kita rito. Baka umalis tayo. Ha? Baka tumuloy tayo ng probinsya. Ngayon din gabi. Oo, bilisan mo ha? Oo, ngayon din. Punta na ako dyan. Pare, pwede ba kita makausap? Pwede. Kaya nasa labas. Teka, ba't kailangan pa sa labas? Gusto mo ba magkagulo dito? Yun pala eh. Kaya nasa labas. Dalton? 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 Oh! Akala ko ba alis tayo? Ba't nag-i-steambat ka pa? Sandali lang ito. Si Magtanggol nasa club. Ha? Nasunda ka? Hindi, pinaharang ko sa mga bouncer. Delikado, lagay natin dito. Kailangan siguro magpabagano tayo bago tayo pumunta sa probinsya. Oh, sandali lang. Hintay mo na ako. Ha? Sige. Dalton! 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 Tutulungan ko tayo tatama!
kabila, hindi na ako pinatay. Talaga napaka-inutil mo. Duwag! Malakutan! Malakutan! Ayaw ko mamamatay! Hinahanap mo, Barbuda. Ang ginamit ng mga inupahan mo sa pagproteksa ng pamilya. Maniningin na ako, Barbuda. Sa mga buhay na inutang mo. Hindi lamang ako may utang magtanggol. Ikaw rin. Ikaw ang dahilan kung bakit naging inutil ang aking anak. Buhay nga siya. Pero mistulang patay. Sa ginto at salapi. Ngunit ang isang buhay kahit kaila'y hindi mabibili. Hindi ba't mayroon tayong isang lumang kasabihan? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran.